Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, purit pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kataas-taasan na muli tayong tinipon sa araw na ito upang magpagdagdag ng kaalaman, makapagtalakay sa mga bagay na may kaugnayan sa ating pananampalataya, na kung saan ito ang gabay natin sa ating buhay sa mundo hanggang sa kabilang buhay. So, ang pananampalatayang Islam, ito ay balance siya. Hindi tayo binabawalan na maghanap buhay, magpayaman. Hindi tayo binabawalan. Subalit, ang tagubilin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Da akhir ayat, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hangarin ninyo yung gantimpalang ipagkakalob sa inyo o pinagkalob sa inyo ng Allah sa wikid. Wala tansa nasibaka minad dunya, at huwag mong kalilimutan ang iyong bahagi sa mundo. Sabihin, hindi po pwede na iwanan mo yung mga bagay na kailangan mo sa mundo. Tulad halimbawa ng paniniwala ng ibang pananampalataya na ang hindi pag-aasawa ay bahagi ng paglilingkod sa Diyos. Ay hindi yung tama. Wala sa batas ng tigapaglikha na para mapaglingkuran mo siya ng ganap ay huwag kang mag-asawa. Walang utos na ganun. Kaya sabi ng brother natin dati, na yung dating pari na nag-Muslim, sabi niya, huwag kayong magpapaniwala dyan sa mga pari. Lahat siyang pari. Inuuto lang kayo ng mga niyan. Pati ako nauto. Napaniwala nila ako na ang hindi pag-asawa ay paglilingkod sa Diyos. Lukuhan. Sabihin, lahat yung mga likas na pangangailangan ng tao, natural desire yan eh. Kailangan ng tao talaga yan. Bakit mo tatanggalin? Hindi yan tinatanggal. Bagkus, ginagabay tayo ng Islam kung paano ito isakatuparan. Tinuturuan tayo kung paano natin isakatuparan itong mga natural desire na ito. Yan, so balance siya. Ito ay binabawalan sa makamundong buhay, pero ang binabawal sa atin ay yung paghahabol sa makamundong buhay na sanhi na iiwanan mo yung kabilang buhay. Yung mas pipiliin mo yung makamundong buhay kumpara doon sa kabilang buhay. Ibig sabihin, kahit malabag mo na yung mga kautusan ng Allah, basta makuha mo lang yung gusto mo sa dunya, yun ang hindi pwede. Pinapahintulutan tayo na kuhanin ang anumang mga kailangan natin sa mundo, subalit mananatili tayo na sumusunod sa utos ng Allah. Hindi natin ahangarin yung bagay sa mundo na kahit malabag natin yung utos ng Allah. Tulad halimbawa, gusto mong magkaroon ng instant na pera, kaya tumataya ka sa loto. Tumataya ka sa loto kasi pag tumama ka doon, one time, milyonaryo ka kaagad. So, ibig sabihin, nilalabag mo yung utos ng Allah na pagbabawal sa sugal para lamang makakuha ka ng malaking pera, magkaroon ka ng maging mayaman ka. Yan. So, hindi pwede.
Mananatili ka na susunod dun sa halal na pamamaraan. Makontento ka sa kung ano yung makakamtan mo sa pamamagitan ng halal na pamamaraan. Yun ang ibig sabihin na priority yung kabilang buhay. Pag malalabag mo na yung kabilang buhay, mawawala sa iyo yung kabilang buhay dahil sa paghahangad mo sa dunya, yung dunya ang iwanan mo. Ito ang iiwanan mo, yung hinahangad mo na bagay na sanhin ng iyong pagkakasala. So, ibig sabihin, huwag nating kalilimutan yung bahagi natin sa mundo. Kailangan natin ng pera, kailangan natin ng asawa, kailangan natin ng mga anak, kung ano-ano pa yung mga desire ng tao sa mundo. Kailangan natin. Kailangan natin satisfy yung natural desire natin. Pero, hindi po pwede na gagawin natin ito sa haram na pamamaraan. Yun ang pananampalatayang Islam. Balance siya, ibig dunya at saka akhirah, na kailangan parehas na hahangarin mo siya. Nga lang, kung malalabag mo yung batas ng Allah na maghahatid sa'yo sa kabilang buhay dahil sa paghahangad mo sa dunya, ay huwag mong gagawin. Di bali hindi mo makuha yan kung gagawa ka ng haram. Diba? Yan. Yun ang ano sa atin ng Allah. Ibig sabihin na ang Islam ay kompletong panuntunan ng buhay. Buhay sa mundo hanggang sa kabilang buhay. So ginagabay tayo ng Islam. Yun ang dahilan kung bakit kinakailangan natin alamin yung mga alituntunin sa pananampalatayang Islam. Katulad halimbawa sa Islam, ipinagbabawal yung tinatawag na sa ano kasi uso yun sa ibang sa labas ng Islam, yung sabi nila na the best man win, diba? Yung love triangle, diba? Na meron nang nag-propose doon pero kursunada mo, pasok, sige. Sa Islam bawal yun. Kapag ka nag-propose na yung may nag-propose na doon sa babae na gusto mo, naunahan ka na, huwag kang sumingit. Hintayin mo na ma-reject. Halimbawa, hindi niya tanggapin, o di kaya yung nag-propose doon ay pahintulutan ka na. Kasi propose ka na. Kasi yung yan. Pero yung sinasabi nila na nagre-rebel, nagpapagalingan, bawal yun sa Islam. Mas lalo na yung may asawa na susulutin mo. Bawal yan. Gustong-gusto mo siya, gustong-gusto mo, pero naunahan ka na. So, sabar. Huwag ka nga maghintay, huwag kang sumingit. Bawal yun sa Islam. Kahit sa negosyo, bawal yung sulutan ng customer. Bawal yan sa Islam. Yan ang Islam. Katarungan. Dahil yung mga gawain na ito ay naglilikha ito ng samaan ng loob o hidwaan. Kaya, hindi pinapahintulot yan sa Islam. So, ibig sabihin, gustong-gusto mo pero hindi pwede sa Islam. So, dito kailangan natin yung sinasabi na sabar, magtiis ka. Sabar ka. Hindi, wag mong susundin yung yung sarili mong damdamin. Oman adlamu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah. Sino ba yung higit na hindi makatarungan kasi sa tao na sinusunod niya ang kanyang desire na hindi tugma sa guidance ng Allah, hindi sumasang-ayon sa guidance ng Allah. Sabihin ito ay zulm. Tinatawag na zulm. Pag sinabing zulm, paglabag ito sa karapatan.
Paglabag sa karapatan.